ko alam ang partikular na nangyari kay Nicole at hindi pa nakuhang sabihin ni Hunter ang buong detalye, pero alam kong hindi nito pababayaan si Nicole kaya buong tiyaga na lang kami naghintay sa pag-uwi na mag-asawa. Nang marinig namin ang sasakyan ni Hunter na dumating, ay agad kaming bumaba mula sa second floor ng bahay. Si Baby Tyrone ay tahimik na natutulog ngayon sa kwarto nito. Nasasabi ka kung mayakap ang kaibigan ko. Ilang buwan din kaming hindi nagkita simula nang umuwi ito ng La Union. Naalala ko pa kung paano nagmamakaawa si Hunter sa akin para lang sabihin ko sa kanya kung nasaan si Nicole nang umalis ito ng bahay. Sinabi ko sa kanya na wala talaga akong alam kung saan nagpunta si Nicole at hindi ito nagsabi sa akin nang umalis ito ng bahay. Maging ang address ng bahay ng daddy ni Nicole sa La Union ay hindi ko din alam. Naging napakahirap kay Hunter ang pagkakahiwalay nito sa asawa at sa anak nitong noon ay kasalukuyang ipinagbubuntis ni Nicole. Hanggang sa malaman nito kung saan sa La Union nagpunta ang kaibigan ko. Halos manghina ako nang makita ng mismong mga mata ko sa Nicole nang bumaba ito mula sa kotse ni Hunter. Hinang-hina ito at para bang may malubang sakit ito sa itsura nito. May scarf na nakabalot sa ulo nito na hindi ko alam ang dahilan kung bakit nito kailangang gawin ang bagay na iyon. Hanggang sa lumitaw ang nangyaring kinagulantang naming lahat. Ang pinakaiingatan ni Nicole na maganda nitong buhok ay wala na. Kitang-kita ko kung paanong ang buhok na labis na nagbibigay ganda kay Nicole ay naupod na para bang isang damo. Buong ulo ni Nicole ang nasira dahil sa ginawang iyon ni Liza sa kaibigan ko. Napayakap agad ako sa kanya nang makita kong nakatayo ito kasama ang daddy nito at si Lester na naging kaibigan nito nang tumira ito sa La Union. Pagkatapos nitong yumakap sa daddy nito ay ako naman ang sunod niyang niyakap. Monica! Humahagulol siya na parang isang batang ginawa ng masama ng kalaro nito. Uwang-awa ko sa kalagayan ngayon ni Nicole. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nadama ko nang makita kong itsura niya ngayon. Tahan na Nicole, tapos na ang lahat. Patatahimik na rin ang buhay niyo mag-asawa dahil sa pagkahuli kay Liza. Alo ko sa kanya habang kayakap ko siya. Nanginginig ang buo nitong katawan habang yakap ko at umiiyak. Nang humupa ang pag-iyak ni Nicole ay naramdaman kong lumapit si Lester kay Nicole at kinausap ito. Bakit ka naman pumayag na ganyan ang gawin sa'yo ng babaeng yun? Tila may himig ng galit at pagtatampo ang boses ni Lester nang sabihin iyon kay Nicole. Huwag mo nang pagalitan ng anak ko, Lester. Saway ni Tito sa kaibigan ni Nicole. Para itong kuya na galit dahil sa nakita nitong nasugatan ang nakababata nitong kapatid dahil sa ibang tao. Agad na hinanap ni Nicole ang anak nito pagkapasok sa bahay at nang masilayan nito sa Baby Tyrone ng mahimbing na natutulog ay nagpahinga na ito pagkatapos. Hanggang kinabukasan ay nanatili ako sa tabi ni Nicole. Kinausap ko siya para kahit paano ay makalimutan nito ang nangyaring hindi magandang bagay sa buhay nito. Pero kahit gaano ko iiwas ang usapan namin ay talagang babalik at babalik pa rin sa katotohanan ng lahat. Okay ka lang ba, Nicole? Paniniguro ko sa kanya nang makita ko namumula na naman ang mga mata nito. Wala pa naman si Hunter na mga oras na iyon para damayan ang asawa nito. Umalis ito para harapin si Liza at ang mga kasalanan nito. Dapat itong makulong habang buhay dahil sa ginawa nito sa pamilya ni Nicole. Okay lang ako, Monica. Sagot niya sa akin. Kahit na alam ko nagsisinungaling lang ito ay pilit ko pa rin siyang dinamayan na parang kapatid. Sa sugat at emotional damage na nangyari kay Nicole ay alam kong hindi madali para sa kanya ang magsimulang muli. Matapang si Nicole dahil bata pa lang ito ay nawala na ito ng ina at ang tanging nakasama na lang nito ay ang nag-iisa nitong daddy. Kaya masasabi kong makakayanan nitong lagpasan ng pagsubok na pinagdadaanan nito ngayon. Kasalukuyan kami nag-uusap ni Monica nang biglang dumating ang dalawa nitong bayaw, kabilang si Sir Xavier. Kinamusta ng mga ito si Nicole at ang anak nito na si Baby Tyrone. Ako naman ay tahimik lang na nakamasid sa mga ito habang nag-uusap. Hindi ako makatingin ng diretso kay Sir Xavier na para bang ako pa ang may malaking kasalanan sa ginawa nang huli kaming magkita. Maya-may narinig ko na lamang na nagsalita ito at ako na palang kinakausap. Monica, pwede ba tayo mag-usap? Hindi agad ako nakakibo at nag-alangan pa akong sumagot sa harap niya. Pero sir, pwede ba kitang makausap saglit? Pag-uulit nito sa una nitong sinabi. Okay po. Ate Nicole, hihiramin ko lang sandali si Monica.
Sunod nitong paalam kay Nicole at agad namang ngumiti ang kaibigan ko at pinayagan akong sumama pagdaka kay Sir Xavier. Pinauna niya akong pinalabas ng pinto ng kwarto nila Hunter at saka ito sumunod sa akin. Wala akong idea kung saan ba kami mag-uusap na parte ng bahay nila Nicole, kaya naglakas loob na akong lingunin ito sa likod ko at doon ko nakitang nakatitig pala ito sa likuran ko habang naglalakad ako. Sir, saan po ba tayo mag-uusap? Alangan ko na namang tanong sa kanya. Sa balcony na lang tayo mag-usap. Simple nitong sagot sa akin at hindi alintana na nahuli ko siyang nakatitig sa akin kanina lang. Ako na ang unang gumalaw para pumunta sa malaking balcony ng bahay nila Nicole. Presko ang hangin dito at saktong kulimlim kaya hindi problema ang sikat ng araw sa balat. Marami din mga puno sa subdivision na maayos na nakahilera ng tanim ang makikita habang humahapay ang mga dahon nito sa bawat isa. Bahagi ako nakaramdam ng pagkalma ng pakiramdam dahil sa kakaibang hatid na kapayapaan ng lugar na iyon. Nang nandoon na kami sa balcony ay saglit ako nakiramdam at tinatansya ko ang mga bagay sa paligid naming dalawa. Partikular ang anumang sasabihin nito sa akin. Pwede kasing galit na naman ito katulad kagabi nang huli kaming mag-usap. O kaya naman ay nahimasimasa na ito at sinaniban na ng mabuting espiritu at wala ng topak. I'm sorry. Isang maikling mga salita pero parang ang haba na naging dating nito sa pandinig ko. Hindi pa nga ako sigurado kung tama ang narinig ko, nagkamali lang ako. Agad ko siyang nilingon para kumpirmahin ang huli nitong sinabi. At doon ko nakita ang seryoso at hindi patitinag na imahe nito. Nakapamulsa ang isa nitong kamay sa pants nito at diretso ang mga matang nakatunghay sa akin. Bakit po kayo nagsusorry sa akin? Tanong ko sa kanya. Although na-surprise ako sa sinabi niya sa akin dahil hindi ko inaasahan na makakayang humingi ng sorry ng isang Xavier Montefalco sa akin na isang hamak na kasama nito sa negosyo. For not letting you do what you want. Sunod nitong sagot sa akin. Katulad kanina ay nagulat na naman ako sa naging sagot niya. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. It's about keeping you near with Lemuel. Diretso nitong sagot sa akin. Lumakad dito papalapit sa railing ng balcony at doon inihimlay ang mga braso nito at pinagsawa ang mga mata sa berdeng tanawin sa harapan namin. Alam kong yun na naman ang issue na pag-uusapan naming dalawa at wala na akong balak makipag-away sa kanya dahil alam ko naman ang totoo. Magkaibigan lang kaming dalawa ni Lemuel at alam ng isip at puso ko iyon. Nag-iisa lang ang lalaki na sa isipan ko ngayon at siya iyon. Hindi ko man masabi ng harapan sa kanya ang totoo kong damdamin para sa kanya ay alam kong isang araw matututo pa rin makalimot ang puso ko na nasasaktan nang dahil sa pagmamahal ko sa kanya. You don't have to explain. I understand, Monique. Agad ay sagot niya sa akin, kaya hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko. Natahimik na lang ako pagkatapos. Nakita ko kung paano siya malungkot na tumingin muli sa kawalan nang sabihin niya sa harap ko ang bagay na iyon. May pinong kirot ang biglang nabuhay sa puso ko nang mapagtanto ko ang sinabi niya. Baka talagang wala na itong pakaalam kung kanino mang lalaki ako makapaglapit. Hindi katulad dati. Ilang sandali pa kaming nasa ganoong senaryo nang tuluyan ng lamunin ang paligid namin ng kalungkutan at nagpaalam na siyang sabay nang umuwi sa papat kapatid nitong si Sir Knight. Lihim ko siyang tiningnan habang papalayo sa lugar kung saan kami naroon ngayon. Ang bigat sa pakiramdam ng bawat hakbang nito papalayo sa akin. Para ko nanghihina at hindi alam kung saan kukuha ng lakas upang magpatuloy. Nagpaiwan pa ako ng ilang oras sa bahay nila Hunter bago tuluyang umuwi ng kondo. Kailangan ko nang pumasok bukas sa shop at ilang araw na rin simula nang lumiban ako. Kahit paano ay okay na ang pakiramdam ni Nicole. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na magpaalam sa kanya para asikasuhin naman ang ibang bagay kinabukasan. Katulad ng nakasanayan ko ay maaga akong gumayak para magpunta sa shop. Wala akong idea kung makikita ko si Sir Xavier sa shop o hindi. Gagawin ko ang trabaho ko at ang sa tingin ko ay tama na dapat kong gawin. At yun ay ang magpatuloy sa buhay para sa mga bagay na gusto kong magkaroon ng katuparan. Kung titigil ako mag-isip, kumilos at palagi kong iisipin kung ano nga ba ang posibleng hatid ng hinaharap sa amin na Sir Xavier, ay baka tuluyan na akong panghinaan ng loob.
Palagi ko lang kaawaan ang sarili ko dahil hindi ko kayang panghawakan ang nararamdaman ko para sa kanya. Nang dahil lang sa biglang pag-iba ng nararamdaman ko para sa kanya ay kalilimutan ko na ang lahat sa buhay ko. Kailangan ko magpatuloy at huwag hayaang diktahan ng puso ang isipan ko. Kapag nangyari iyon, makukuha ko ang matagal ko ng inaasam na tagumpay sa buhay. Ganoon din sa Sir Xavier. Mas lalo siya magiging matagumpay higit sa tinatamasan niyang buhay ngayon. Baka ganoon na lang talaga ang tadhana naming dalawa. Ang umasa sa umpisa at makalimot sa huli na kanilan may hindi maaaring pilitin ng mga bagay na mangyari ayon sa kagustuhan namin dalawa. Masaya akong binati ng mga staff pagdating ko sa shop na para bang isang taon ata akong hindi nagpakita sa kanila. Magandang umaga po, Ma'am Monica. Good morning din sa inyo. Balik kong bati sa kanila. Kumustang shop? Marami bang customers nitong nagdaang araw na wala ako? Ay opo ma'am. Mabilis na sagot ni Ferris sabay ngiti. Natuwa naman ako sa ibinalita nila. At least, nakaya nila na wala ako sa shop ng ilang araw at naging maayos pa rin ang lahat. Nga pala, sino nag-assist sa inyo nang wala ako ng ilang araw? Curious kong muling tanong sa kanila. Gusto ko lang malaman kung sino ang nakasama ng mga ito nang hindi ako pumasok ng ilang araw. Yun pong secretary ni Sir Xavier sa agency po ba yun? Yung isa niyang negosyo? Siya muna po ang pinagbantay ni Sir Xavier dito sa shop pansamantala habang wala po kayo ma'am. Napatango na lang sa binalita ni Eliza sa akin. Hindi ko sure kung sino sa secretary ni Sir Xavier ang sinasabi nila na nakasama ng mga ito ng ilang araw. Hindi ko na itinanong at baka maging obvious akong naging palatanong naman akong bigla. Nagsimula ang araw namin na may ngiti. Masaya ang lahat at talagang ganatong magtrabaho ang mga ito. Sa tuwing makakapagbenta kasi ng wholesale ang mga ito ay nagkakaroon pa sila ng ibang kita bukod sa kita nila dito sa shop ng arawan. Sana'y magtuloy-tuloy ang magandang performance ng shop para hindi magtagal ay lumago agad ang negosyo namin. Kasalukuyan ako may kausap na customer at pinapaliwanag ko mga ingredients ng mga products namin at kung bakit angat ito sa iba. Nang biglang pumasok si Lemuel sa pinto ng shop at nakangiti itong lumakad sa kinaroroonan ko. Hi! Bati nito sa akin. Sakto namang nakapili na ang customer na kausap ko nang bibilhin ito kaya nagbayad na ito sa counter. Hello! Nakangiti din ako nang batiin siya. Wala akong dalang flowers ngayon, baka maghanap ka. Napangiti na naman ako sa sinabi niya at hindi ko napigilan na magtakip ng labi gamit ang isa kong kamay dahil sa sinabi niya. Hindi no, bakit naman ako maghahanap ng bulaklak sa'yo? Mamaya niyan, pagbayarin mo pa ako sa mga flowers na ibinibigay mo. Wag na lang. Mataray kong sagot sa kanya. Ito naman ang umihit ng tawa dahil sa sinabi ko. Remember the franchising that I mentioned to you last time? I'm serious about that. Walang ano-ano ay banggit ni Lemuel na nagpatingin ng mga mata ko sa kanya. Seryoso? Gusto mo mag-franchise ng negosyo sa amin? Paniliguro ko. Ay, ang kulit. Sabi ko na nga na seryoso ko, hindi ba? Huwag kang mag-alala at may pambayad ako. Sira, hindi yun ang ibig ko sabihin. Depends ako. Hindi ko pa kasi nababanggit kay Sir Xavier ang tungkol doon. Hayaan mo't sasabihin ko sa kanya kapag may time at napasyal siya dito sa shop. Napatango na lang si Lemuel sa sinabi ko. Biglang naging seryoso ang itsura nito at muling nagsalita. Pwede ba kitang mayayang mag-dinner ngayong gabi, Monica? Napakamot pa ito sa batok na parang isang bata na nahihiya at hindi nito masabi ang gusto nitong sabihin sa kaharap. Dinner? Wala naman ako naaalalang mahalagang pupuntahan ngayong gabi kaya sa tingin ko ay hindi naman masama na pumayag ako sa invitation niya sa akin. Hinintay kong dumating si Sir Xavier sa shop ng buong maghapon kaso ay ni anino nito ay hindi nagpakita sa akin. Naalala ko tuloy ang huli nitong sinabi sa akin nang nag-usap kami sa bahay ni Hunter at Nicole. Nag-sorry siya sa akin dahil sa ginawa nito na pakikialam sa personal kong buhay na imbis na ikituwa ko ay nagdulot sa akin ng lungkot. Parang hinahayaan na niya akong gawin ang bagay na sa tingin ko ay wala naman talagang masama. Una ay dahil alam kong pakikipagkaibigan lang ang kaya kong ibigay kay Lemuel kung sakaling magpumilit itong magtanong tungkol sa aming dalawa. Pangalawa, siya lang ang lalaki nagpapatibok ng puso ko ngayon kaya malabo na magkatotoo ang sinasabi nito tungkol sa amin ni Lemuel. Manaka-naka ay sinisilip ko ang cellphone ko kung may nag-text o tumawag man lang. Hindi ko naman direktang gustong aminin sa sarili ko pero umaasa akong kahit isang text man lang ay maalala kong padalhan ni Sir Xavier.
May problema ba? Walang ano-ano ay tanong ni Lemuel sa akin. Saglit na nahinto ang sasakyan namin dahil sa traffic. Nilingon ko siya, pagdaka at saka sinagot ang tanong niya. Wala naman. Kanina pa kasi kita napansin na panay ang tingin mo sa cellphone mo dyan, sa bag mo. Natigilan ako at tama ang hula nito base sa mga ikinikilos ko kanina pa. Kasi tumawag sa akin si Michael last time at sinabing may sakit si mommy. Nag-aalala lang ako. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ganun ba? If you want, we can visit her one of these days. Suwestyon nito. Pagdaka sa akin na ikinangiti ko naman. Okay lang, ako na lang bibisita sa bahay namin. Nakwento ko na rin sa kanya ang pag-alis ko sa bahay ni Mommy at pansamantalang pagtuloy ko sa isang kondo. Ang hindi ko na lang sinasabi sa kanya ay kung paano ako nakakuha ng kondo pagkatapos kong umalis ng bahay namin. Ayoko naman na mag-isip ito ng iba sa amin ni Sir Xavier. Okay, pero kung may maitutulong ako ay sabihan mo lang ako agad para makatulong man lang ako sa'yo. Salamat, Lemuel. No need to mention it. Magkaibigan tayong dalawa, hindi ba? Ang magkaibigan ay nagtutulungan. Nakangiti pa rin itong sagot sa akin. Patuloy ko siyang nakakagaanan ng loob kaya panatag na rin ang loob ko sa tuwing kasama ko siya. Nang sa wakas ay nakarating na kami sa restaurant na balak sana naming kainan, may ilang ingay kaming narinig mula sa parking area nito. Hindi ko naman naiintindihan kung bakit sila may mga pinagbubulungan. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad ni Lemuel papasok ng restaurant. Nang tuluyan na kami makapasok sa loob ay may isang mesa sa gawing kanan ng restaurant ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Hindi ko na sana bibigyan ng atensyon ng mga taong nasa tabi ng mesang iyon nang may isang tao ang nagsalita na nagpahinto sa akin. Mr. Xavier Montefalco, totoo ba na magpapakasal na kayo ni Miss Hazel this year? Malinaw ko na intindihan ang tanong na iyon at katulad ko ay napahinto rin si Lemuel sa paglalakad nang makita nitong naestatwa ko dahil sa taong nagsalita na iyon. Hindi ko napigil ang mga mata ko na tingnan ang mesang pinagkakaguluhan ng mga tao na mga sandaling iyon at hindi nga ako nagkamali na makita ko si Sir Xavier na nakaupo sa isang upuan katabi si Hazel. Parehong nakasuot ng formal attire ang mga ito na mas lalong bumagay sa lugar na kinaroroonan ng mga ito ngayon. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na dulot ng nakikita ng mga mata ko ngayon. Kaya pala hindi man lang nito nakukuhang bisitahin ng shop namin ay dahil abala ito sa ibang bagay. Wala naman akong karapatang makaramdam ng ganitong kirot at sakit sa dibdib nang dahil kay Sir Xavier. Pero hindi ko mapigilan na hindi masaktan. Agad ako nagbawi ng tingin at nahuli pala ako ni Lemuel na nakatingin sa gawi nila Sir Xavier. Napayuko na lang ako pagkatapos at pilit na itinago ang kirot na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Okay ka lang ba, Monica? Yumuko pa si Lemuel nang tanungin niya ako ng ganoong bagay. Medyo naalangan naman ako kaya bahagya akong itinaas ang tingin ko para tingnan siya. Oo naman, okay lang ako. Gusto mo ba sa iba na lang tayo kumain? Medyo marami na rin kasing tao dito. Sabay lingon nito sa paligid. Ako naman ay ganoon din ang ginawa at sa hindi inaasahang pagkakataon ay napasadahan muli ng mga mata ko ang mesa kung saan nakaupo ngayon sila Sir Xavier. Para akong tinamaan ng kung anong mabigat na bagay sa dibdib at bigla akong binundol ng kaba nang makita ko ang mga pares ng mata niya na nakatunghay sa akin ngayon. Hindi naman ganoon kalakihan ang restaurant na iyon kaya imposibleng hindi niya kami makita kung gugustuhin ng mga mata nitong pasadahan ang buong loob ng restaurant na ito. Dapat ay solemn ang lugar na kinaroroonan namin ngayon dahil sa ilan lang nitong customer at sa tahimik ng lugar. Pero dahil sa mga taong nagkakagulo para lang makausap si Sir Xavier at Hazel, ay naging biglang maingay at puno ng bulungan ng lugar. Nang magtama ang mga mata naming dalawa ni Sir Xavier, ay hindi ko na hinayaan pang magtagal ang tingin ng mga mata namin. Dahil na rin sa takot na may ibang makapansin ito. Nakita ka ba ng boss mo? Curious na tanong ni Lemuel pagkatapos kong umiwas ng tingin kay Sir Xavier at abalahin ang sarili sa pag-upo ng maayos sa upuan. Hindi ko alam kung napansin niya ako. Saka okay lang naman yun. Tapos naman na ang trabaho ko bago ako sumama sa iyo dito. Depensa ko kay Lemuel. Napatango na lang ito pagkatapos at saka kinuha sa waiter ang dala nitong menu ng pagkain at saka ito umorder. Nagpatuloy ang mga tanungan kay Sir Xavier at Hazel ng mga taong nakapaligid sa kanila.
Hindi ko na inabala pa ang sarili ko na piliting intindihin ang mga pinag-usapan nilang lahat. Tama na ang sekretong pagmumuryot ng puso ko dahil sakala mang magkasama pala ang dalawa ngayon. Masaya ang mga ito habang ako ay pilit na pinaglalabanan ng sakit na sana ay matutunan ko ng murahin sa puso ko kasabay ng pagtanggap ko sa katotohanan talagang si Sir Xavier at Hazel ang nababagay sa isa't isa. Pagkatapos ni Lemuel na umorder ng pagkain namin ay muli ko sinulyapan ng palihim ang lugar nila Sir Xavier. Wala naman akong balak na alamin kung anong ginagawa ng mga ito pero parang ganun na rin ang nangyari. Hindi kasi ako mapakali hanggat nasa malapit lang ito at anumang oras baka lumapit ito sa mesa namin ni Lemuel. At hindi nga ako nagkamali at pagkatapos na umalis ng ilang mga reporter at mga kasama nito mga cameraman ay biglang tumayo si Sir Xavier. Nagkunwari akong hindi nakita ang ginawa niyang pagtayo na iyon at naghanap ako ng ibang mapapaglibangan ng mga sandaling iyon. Sinadya kong buksan ang bag ko at magpanggap na may hinahanap sa loob nito para manatili ako nakayuko at hindi siya mapansin. Pero nabigo pa rin ako. Naramdaman ko na lang ang paglapit nito sa mesa kung saan kami naroroon ni Lemuel ngayon. Diretso ang tingin nito sa amin dalawa at kulang na lang ay hindi ito kumarap sa sobrang intense na mga titig nito sa amin ni Lemuel. Nagpatuloy lang ako sa paghalungkat ng kung ano sa bag ko at hindi alintana ang mga paglapit niya sa mesa namin. At nang tuluyan na siyang makarating sa pwesto namin at sabay kaming napalingon ni Lemuel sa kanya. Xavier, kumusta? Si Lemuel ang unang bumati sa kanya at unti-unti rin akong tumingin sa kanyang mga mata at nagbawi agad nang makita ko ang kakaibang emosyon na nasa likod ng mga tingin niya sa amin ni Lemuel. Sir, sunod na namang bati ko sa kanya. I never expected that I will see you both here. Niyaya kong kumain ng dinner si Monica. Tapos na rin naman ang trabaho niya sa shop. After all, narinig ko sagot ni Lemuel kay Sir Xavier. Nakita ko ibinalik nito ang tingin sa akin na para bang may hinihintay din itong sagot mula sa akin. Kahit na direkta na itong sinagot ni Lemuel. Honey? Sabay-sabay kaming napatingin sa boss na nagsalita sa gilid ni Sir Xavier. Sa Hazel ito na ngayon ay nakahawak na sa braso ni Sir Xavier na animoy mawawala ito sa tabi nito. Wait, parang nakita na kita last time. Hindi napigilang komento ni Hazel sa akin nang madako ang mga mata niya sa pwesto ko pagkatapos nitong tingnan saglit si Lemuel. She's Monica, a business partner in the shop that I mentioned you last time. Okay. Kaya pala familiar ang mukha niya sa akin. Nice meeting you. Inilahad nito ang makinis at maputi nitong kamay sa harap ko. Tinignan ko muna si Lemuel pagkatapos ay si Sir Xavier bago kukuhanin ang kamay ni Hazel. And you? Baling naman ni Hazel kay Lemuel. Are you two dating? Walang pakundangan nitong tanong sa harap namin na apat na ikinaasiwa ko naman. Masyado naman ata itong makatanong na akala mo ay dapat itong malaman ang lahat sa buhay ng tao. Sounds like. Pilyong sagot ni Lemuel na ikinalingon ko sa gawin niya. Nahuli ko pa siyang nakangiti ng nakakaloko at talagang nakuha pa nitong magbiro. Nahagip ng paningin ko ang pag-igting ng panga ni Sir Xavier pagkasabi ni Lemuel ng birong iyon. Hindi ko iyon pinansin dahil baka napepraskuhan lang ito kay Lemuel kaya ganoon na lang ang naging reaksyon nito. That's good. You know, love makes us happy. Right, Xavier? Sagot ni Hazel sabay lingon sa gawin ni Sir Xavier. Hindi ito direktang sumagot sa sinabi ni Hazel, pero tumango ito ng bahagya kaya nagpatuloy lang si Hazel sa pagsasalita. Honey, okay lang ba na dito na lang tayo umupo sa table nila? If that's okay with you guys. Tanong nito sa amin ni Lemuel na ikinagulat ko. Hindi ko inaasahan na gugustuhin itong makisalo sa amin dalawa ni Lemuel. Sure, ikaw Monica, okay lang ba sa'yo? Si Lemuel naman na nagtanong sa akin. Siyempre, wala naman ako magagawa kung hindi ang sumang-ayon sa gusto nila kaya napatango na lang ako pagkatapos. Magulo na kasi sa pinanggalingan naming table na Xavier, kaya naisip ko na dito na lang kami sumamang dalawa sa table nyo since magkakilala naman pala kayong tatlo. Right, honey? Pagkuha nito ng permiso kay Sir Xavier at hindi na nga kinailangan pang sumagot nito at ito na mismo ang kusang naghila ng upuan para makaupo si Hazel. Thanks, honey. Matamis nitong sabi kay Sir Xavier na hindi naman naging visible sa paningin ko kung ngumiti ba ito o papaano.
Tahimik lang itong naupo katabi si Hazel at saka nito suminya sa isang waiter para umorder. Pasensya na pala kayo kanina at medyo maingay yung mga reporter. Hindi ko din alam na ganoon karaming reporter ang pupunta dito sa restaurant. Pahumble nitong sabi sa harap namin habang kumakain kaming apat. Manaka-naka ay ngumingiti ako ng kahit paano sa harap nito at ni Sir Xavier para naman hindi nito mapansin na labag sa loob ko na makasama ang mga ito sa dinner na para lang sana sa amin dalawa ni Lemuel. Nagulat ako ng iligay na Lemuel sa plato ko ang isang malaking hipo na binalatan nito. Kainin mo yan para mabusog at tumaba ka. Sabi nito pagdaka na ikinanguso ko naman. Dapat sana ay masusupla ko siya kung hindi lang namin kasama ang dalawa sa mesa namin ngayon. Talagang balak pa nitong ipamukha sa akin na para kung hindi kumakain dahil sa size ng katawan ko. You're so sweet. I wish kaya ko din kumain ng marami. Just like I really wanted to do. Komento ni Hazel. Nasabi nito ang bagay na iyon dahil nga sa artista ito at may iniingatan nitong image sa publiko na dapat ay sexy at fit ito palagi. Bakit naman pipigilan mo ang sarili mo sa mga bagay na gusto mong gawin? Seryosong tanong ni Lemuel kay Hazel. Si Sir Xavier ay tahimik lang na nakikinig sa dalawa. Sometimes, you are forbidden to do things whether it makes you happy. And that's life. Makahulog ang sagot ni Hazel kay Lemuel. Pare-pareho kaming natigilan at napainom na lang ako ng juice sa baso pagkatapos. Tama ka dyan. And worst, mas gusto mo na lang na maging manhid para hindi mo maramdaman ang sakit na dulot ng nagiging desisyon nila sa buhay. Sabi ni Lemuel, sabay lingon sa akin na para sa isang katulad ko ang gusto nitong sabihin. Nang lingunin ko si Sir Xavier ay nakatukod ang dalawa nitong braso sa mesa at nag-iwas ng tingin pagdaka. You know what? I like your sense of idea in life. I mean, kasi artista ako at madalas yung mga store na ginagawa ko, may konting naiiwang moral lesson din sa akin kahit papaano. That's why, medyo emotional tayo. Sabay tawa ng pagak ni Hazel. Aaminin ko na nagugulat ako sa mga naririnig ko sa kanya ngayon. Ang buong akala ko ay kapag artista ka ay maarte ka kaagad at wala ka halos alam sabihin kung hindi ang kung paano ka magiging maganda at pogi sa harap ng tao. Pero nang marinig kong magsalita si Hazel ay saglit ako natahimik at nag-isip. Posible palang una mong impression sa ibang tao ay iba sa totoo nitong pagkatao? Habang patuloy na nag-uusap si Lemuel at Hazel, ay tahimik lang kaming dalawa ni Sir Xavier sa tabi ng dalawa. Paminsan-minsan ay nauhuli ko siyang nakatingin sa akin at pagdakay babawiin nito ang tingin kapag nakita nitong nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Lumipas sa mga araw at hindi nga ganoon kadalas kami magkita ni Sir Xavier sa shop. Tumatawag o nagtatext na lang siya kapag may importante itong dapat na sabihin sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong ikatuwa dahil kahit papaano ay hindi nahihirapan ang puso ko sa tuwing nakikita ko siya ng madalas. Hinahayaan niya rin ako mag-decide sa ilang bagay tungkol sa shop na hindi niya ako personal na kinakausap. May tiwala daw siya sa akin na kaya kong i-manage ang business na tinayo naming dalawa. Sa kabilang banda, dapat din ako malungkot dahil parang iniiwasan niya ako makasama at makita na para bang kasalanan ng kausapin niya ako ng harapan. Unti-unti ay natutunan ko na ang buhay sa shop na hindi ko na kailangan tanungin ang sarili ko kung ano talaga ang magpapasaya sa akin. Sa tulong ni Sir Xavier, natagpuan ko kung ano talaga ang gusto kong marating sa buhay. Kaya kahit paano ay napapawi ng katotohanan ng iyon ng pangungulila ko sa kanya. Malamang na busy ito kay Hazel at sa iba pa nito mga negosyo. Katulad ng dati, malulungkot lang ako habang iniisip kung gaano baka saya ang maging isang Hazel na kasama si Sir Xavier. Ang mabuhay na magkatulad ang estado nila sa buhay. Yung bang hindi magtatanong ang mga tao kung bakit ang isang katulad ni Hazel ang napili ni Sir Xavier na makasama. Sa huli natanggap ko naman ang kalagayan ko sa kasalukuyan. Makakaya kong maging matatag at kalimutan ang nararamdaman ko sa kanya dahil yun ang tama. Lilipas din ang anumang nararamdaman ko para sa kanya sa paglipas ng panahon. Hindi ba nagadagad pero alam kong darating ang oras na iyon. Masaya akong marami agad ang nakakilala sa shop namin kaya dinudumog ito ng tao. Bukod sa malapit ito sa mismong pasyalan ng mga tao, ay nakatulong din ang pag-endorse ni Hazel sa mga products namin. Kaya mabilis na nakilala ito sa market kahit na kabubukas pa lang namin.
Katatapos ko lang i-audit ang mga dinalang item ng suppliers namin para sa ibang products na tinda ng shop namin nang may ma-receive akong isang text message mula kay Lemuel. Hi, hope you had a great morning even without me. Remember the franchising of your business? I'm serious about that. Kung pwede sana ay mag-set tayo ng meeting with your business partner so we can settle all the things.